Okay, I'm back. Let's now discuss why sometimes it's difficult to live a Christian life. Pero may stage yan eh. Hindi dapat laging mahirap. Madalas sa umpisa lang yan. Kasi nga, dahil nagkaroon ng mga fallen angels or part yata ng plano talaga ni God na kasi nga perfect siya. At ang plano niya is to have a family. Yun yung reason kung bakit ginawa niya tayong lahat. He created our souls. Ang hindi created is yung spirit natin. Paulit-ulit ako dyan para malaman mong anak ka at yung mga angels ay servants. Kasi pag binasa mo yung gospel, idinidiin ni Lord yun na ang pinaka-highest status in God's eyes is to be a son. Pagdating sa taas, walang babae at lalaki. Alam mo yun? Merong feminine, like feminine ng features, pero wala nga silang genitals, yung mga angels. Kaya pag binasa mo yung Bible, lagi mo mababasa is hindi sons and daughters Meron yun dun sa letters ni Paul. Pero pagdating dun sa mga generalization, like sa Revelation at saka sa Old Testament, sons of God ang ginagamit. Though sinabi ni Paul, because of Christ, there's no more man or woman. Pareho in the eyes of God. Sons of man. Kaya yung nangyayaring girl power ngayon, hindi naman kay God yan. Yan ang girl power. From the time na ginawa si Eva at Adan, kahit si Eva ay galing dun sa ribs ni Adan, that doesn't mean she's inferior. Yung word na helper na ginamit, na pagka binasa mo sa Hebrew language, ang ibig sabihin is siya ang kokompleto. Parang pamilya. Hindi pwedeng mag-compete ang tatay at nanay. Hindi, dahil pareho silang may function Pwede mo bang paglabanin yung paa mo at saka yung kamay mo? Na i-compete mo sila? Na sino dapat ang mawala? Or sino mas mahalaga? Yung kamay o yung paa? Yung mata o yung tenga? No! No one, nothing is more important or less important pagdating kay God. Kasi nga, each one has its own uniqueness and unique mission. Galing ano? Kaya nga, mali yung mga linya sa pamilya na matanda ako masusunod. Porket ate ka, ikaw masusunod. Pwedeng ate ka, mas mabigat yung responsibility mo, but your real purpose is to protect each one. Hindi to take advantage na porket ikaw yung mas matanda o mas may pera, ikaw ang masusunod. Kasi nangyari, alam mo, pag pinanood mo yung news ngayon, very interesting sa akin Hindi ko alam kung bakit pinapanood sa akin ni Holy Spirit. Tinigil ko nga yung channel 2 na dati nag-aano ako doon nagbabayad ako just to be able to watch yung channel 2. Pero because of this Duterte issue, naging interesting Bakit? Makikita mo parang Cain at Abel ulit Di ba? Happen sa'yo, history repeats itself. Ano talaga ang nangyayari right now? Aba, banggaan ng magkapatid na Amy at Bongbong. So ngayon, ang pinapanood mo habang tinitingnan mo yung news is, sino ang nasa hustisya? Sino ang nasa totoo? Sino ang nasa, yung tama yung posture ng heart? Sino? Diba? Kasi pagdating sa judgment, hindi mo alam yung dynamics Diba? Nakita niyo yung kinuwento ko sa inyo na dapat nagtuturo ako sa Lasal, pero may dynamics na hindi niyo alam Like, hindi ako pwedeng kumuha ulit ng sales naman sa insurance kasi kakainin ako noon. Di ba sabi ng insurance company ng tatay ko, bibigyan ka namin ng napakalaking pera. Yun nga, 500,000 a year, pero you will take the place of your father and more. So, ang mangyayari niyan from advertising,
papasok naman ako ng insurance. Ang insurance, katulad ng advertising, it will take you a decade bago mo totally magigets yan. Hindi yan simple. Ang sales, mukhang simple, pero napaka-complicated pagka mga katulad ng advertising at insurance na kailangan mo talaga ng 4-year course just to get an idea how things roll. So pag pinasok ko yun, paano ko makakapagturo at gawin yung vocation ko? Tapos magiging complicated kasi pera ng tatay ko yun. Hahabulin naman yun ng mga kapatid ko at nanay ko. Sabihin pera ng pamilya yun. Bakit gagamitin mo sa masteral mo, di ba? Yun nga ang iniiwasan ko Kasi marami kami noon. Marami kaming issue pagdating sa pera sa pamilya ko. Lahat ng pamilya may issue. Sa amin malakas yun kasi ang pagpapalaki ng tatay ko is very, very Western. Hindi kami Filipino style. Meron kaming kulturang, problema mo yan, solve mo mag-isa yan. Pero ang pinapasok ko is hindi Western nga tayo, pero dapat ipasok natin, mas dapat maigting yung pagiging Christian natin. Kasi hindi naman kami basta Western Very Christian din yung aming breeding Batang-bata pa lang, connected na kami sa Catholic Church na nagsiserve kami doon. Yung pari nga doon, I think I was grade 6, na-transfer kami sa Cavite. Ako at saka yung bunso, at saka yung isa kong pang kapatid na lalaki, hinihiram nung parish priest na si, paborito kong pare yung foreigner yun Kalimutan ko na. I keep on praying for his soul and also, kasi I believe in the witnesses of God. Yung cloud of witnesses nga sa New Testament. That's why I even ask for prayers of those who are, na alam kong holy. Like yung mentor ko, at saka si Father Canabal. So, hinihiram kami ni Father Canabal at tinadala kami sa mga sponsors niya sa Manila. Talagang mga milyonaryo ng Manila. Yung tipong yung pangalan ng kalye, yun ang apelido nila. Hindi ko na mabanggitin, pero malapit siya sa Top Avenue. Isipin mo, doon kami nagpe-perform, nagde-declaim ako, nag-Hawaiian dance yung kapatid ko, yun namang brother ko, at saka yung nagsasayaw sila together as parang duo. So, yung perang nare-raise namin, ginagamit nung parish prison para sa pagtulong sa mga mahihirap sa Cavite. Alam mo ba, balik lahat yung mga memories na yun At binabalik ni Lord sa akin para malaman kong, your family is blessed. I will make it sure that all of you goes to heaven. Kasi nung pumasok naman ako ng convent, tinanong ako, ano ang gusto mong makuha kasi ibibigay sa'yo for entering the convent. Ang sabi ko, isa lang, I want all the members of my family to enter heaven. Kasi ano ba tong buhay na to? Napakaikli at napakahirap. Kahit sabihin pang pinakamayaman ka dito, tingnan mo nga yung mga Marcoses, masarap ba mga tulog nila? Nagbabanggaan sila? At yung mga banggaan nila, hindi joke-joke yun Pwede mayroong magkakama. Papasok sila sa mga puntong, alam mo yun? Pwede magka-assassination, pwedeng yung loyalty nung isang alam mo yun, kunyari, yung very loyal servants ni Amy is different from very loyal servants ni Bongbong. Pwede magpatayan yan Diba? Pwede nilang lasunin or whatever. Kasi, parang si Cain at Abel. Umabot sila sa sa murder. Ganyan katindi ang jealousy, envy, ganyan katindi ang capital sins. At kung ba't ganyan katindi yan is because wala kang kamalay-malay, nakapasok na yung evil spirit sa loob ng mga katawan nila. Yun nga yung term kong ginagamit, fallen nature. Pag fallen nature yung tao, yung spirit niya, which is from God, patay, inactive. Hindi naman patay na patay. Kasi hindi pwedeng patayin nga yun Kahit hell, hindi kayang patayin yun Kaya nga matotorment ka for eternity. Dahil hindi nga kayang patayin yun. And that is our greatest punishment or reward. Yung spirit natin, dahil hindi pwedeng patayin,
forever sasaya or forever magdudusa. At ang pinakamasakit sa white throne judgment, after that, alam mo ba kung ano mangyayari doon? Nasa Revelation yun eh. Hindi pwedeng hindi mangyari yun eh. Yun nga ang pinanginginigan ng evil spirit. Banggitin mo lang yon, yung white throne judgment, lana, nilalagnat na sila sa takot. Bakit yung spirit of fear ay hindi galing kay God, kundi galing sa kanila? Kasi fear is insecurity. Sino ba ang pinaka-insecure sa buong universe? Eh di lahat ng fallen men, fallen spirit na evil spirit, fallen Elohim, yung maliliit na nanginginig yan. Ginig yan. So dahil sa grabe yung fear nila, papasa nila ngayon sa atin kung fallen nature tayo. Kaya nga, sabi ko sa inyo, ang meaning ng faith, ang true meaning ng faith is confidence. Nakikita mo yung confidence ng may pera? Pag pumasok ng restaurant nyo, wala siyang pakialam kung 500 o 5,000 ang dish. Dahil alam niya yung limit ng credit card niya. Kaya pag nabiyahe ako, 3 credit card dala ko eh. Kasi one time na-decline ako. Malakas ang loob ko kasi meron pa akong 2 card. At kung ba't na-decline yun is because hindi ako nagpaalam sa Capital One na from Canada, pupunta ako ng States. Ikinakalang tumawag ka sa kanila eh. Kasi once makita nila na iba yung location, papa-stop kagad nila yon, stop payment kagad. Kaya ang ginawa ko, tinawagan ko kagad. Nung na-decline, sabi ko, sorry, hindi ako nakapagbigay ng abiso. But I'm in, tawag dito, nasa San Diego ako na eh. I'm in San Diego. And I can confirm to you that I'm the one using the card. So, bibigyan ka nila ng mga test. Like, can you tell us the last name of your mother when she was still single? Ganon, yung mga pang-confirm. O kaya, kasi wala na silang, pagka nasa abroad ka na, wala na silang tiwala dun sa confirmation through numbers sa telephone mo. Kinakailangan mas mabigat na. Okay. So, life as a Christian, pag umakyat ka na dun sa second level, di ba? Pinakamahirap yung, ang tawag dito, nasa prep ka, inaaral mo yung alphabet. Yung 1 plus 1, hindi mo alam. Sabi nga ng tatay ko, huwag kang matakot sa education. Pinakamahirap lang yan sa umpisa. Lahat ng bagay mahirap sa umpisa. Pero the moment nasa high school ka na, at na-master mo na yung basics, ay matatawa ka pa eh. China-challenge mo pa yung mga classmate mo. O tara, essay tayo. Tingnan natin kung sino ang magaling sa grammar. Kasi pag tama na yung grammar mo, kahit ano yung question, sisiw sa'yo eh, di ba? So, ang Christianity, ang faith natin, kung talaga nasa second level na tayo, should give us confidence. Like, bakit wala kang pera? Kasalanan ng katamaran. So, Christian ka nga eh. So, number 1, dapat hindi ka tamad. Dahil kung tamad ka, hindi ka Christian. Christian ka lang by word. Fake ka. Hindi ka totoo. Kasi, ang katamaran is evil spirit din yan. Fallen yan. Kaya ang sabi ko nga eh, dalawa lang ang tinitingnan ko sa tao para malaman ko kung kay God siya o hindi. Kung kaya niya magsinungaling, hindi siya kay God. Kahit sabihin niya pang born again siya. I don't trust the spirit that person has. Number 2 is tamad. Yung pagkabibigyan mo na ng responsibility, iwas pusoy. Pero pag sinabi mong, papadala ako ng pera, nanginginig pa. Ay, eto information ko. Pero pag sinabi mong, pwede bang puntahan mo tong taon to at kuhanin mo yung testimony niya? Ay, naku, ang dami kong gagawin. Yung anak ko may sakit. Ang dami. Parang, Pagka ganon, ito barya sa'yo, $50 ka lang. At yung $50 na yan, tatanungin ko pa si God kung hanggang kailan yan. Kasi ang pera ko nga, hindi ko pera eh. Pera niya, kaya malaki. Diba? Hindi naman nabibigay si God ng barya eh. Pagka barya nga, tinatanong ko, Lord, may atraso ako sa'yo. Kasi, yun na lang refrigerator namin, sinabi ko nga sa inyo, nung pinray over ko yung fridge, tapos, isa doon, what they call this, yung pasta. Kasi bagong dating ako dito eh. As pinaka-ayoko sa lahat,
yung walang pagkain. So, pinray over ko yung fridge at sinabi kong, itong fridge na to, walang evil spirit na spirit of poverty, spirit of deprivation, spirit, basta yung spirit na negative, ayoko noon at hindi kay God yun. Kasi si God, nakita mo naman si God, nung pinray over niya yung tinapay at saka yung fish, ilan ang sobra? Ilan ang sobrang baskets? 12. Ano ibig sabihin nun? 12 is, sa faith yun sa church. Kung ang prosperity mo galing sa faith mo in Jesus, hindi ka mawawala, hindi ka mauubusan. Kaya diba, sabi ko, yung pasta nakasama sa pinray over ko, after 5 years, hindi pa ubos. Hindi ko rin maintindihan. Tapos, pag paubos na siya, kunyari, 3 na lang, supot na lang. Bigla pa naman may tumawag sa akin, retired nurse na kaibigan ko. Joyce, pwede bang pumunta ako dyan? Sabi ko, bakit? Galing kasi ako dun sa, yung tawag dyan, parang food stamps. Kumuha ako ng mga pagkain. Ang dami ko masyadong pasta. Tawan-tawa ako. Sa dami ng ibibigay, pasta. Yung pasta ko talagang may magic, may miracle yun Kaya nung dumating na naman yung mga pasta na yun, mga first class pasta yun, yung mga paborito ko talaga, original Italian. Sabi ko, Lord, talagang believe ako sa iyo. Talagang the present, the future, and the past are all in your hands. Kahit yung pasta ko, hindi mo pinalusot. Talagang ipinakita mo, Joyce, besides being faithful, principles ko ang gumagana pag may faith ka sa akin. That principle na kinokopya nga ng mga New Age, na if you're kind, you will get kindness. If you're merciful, you will get mercy. Kaso, nasa occultism sila, sinasamba nila ay fallen. Fallen ano to? Elohim. Si Father God lang ang capital E na Elohim. At para hindi ka nalilito. Alam mo, masakit sa akin to na binabanggit ko tong New Age at saka mga Muslim. Dahil meron akong mahal na pinsan na Muslim Kaso yung, what you call this, yung aking conviction that I want to see her in heaven, mas malakas yun kaysa sa sama ng loob niya. Sa akin, kahit magalit kayong lahat, mabwisit kayo, mainis kayo sa akin, basta't in the end, mapupunta kayo sa heaven because my word is God's word and it will haunt you. Bakit? Ano panlabang ko? May conscience ka Even before the time of your death, yung conscience mo will remind you of my words. That all you need to do is repent and call on Jesus. Ining, dapat sigurista ka. Matindi itong laban na to. Ayaw ni Satanas na mapalitan natin ang pwesto nila sa heaven kasi natanggal sila doon. Okay? I think this is too long. Dagdagan ko mamaya kung kailangan. By the way, pagdasal nyo Pilipinas, mukhang nakatambak ang maraming demonyo at fallen dark spirit sa bansa natin. Sipin mo, Cain Abel na nangyayari. 2 Marcoses. Ay, nako. Lupet. Sabi nga ng tatay ko. Lupet! Bye, guys.